Naiihi ka ba? Sa salawal. Ba't kaya salawal tawag? No? Salawal. Magandang umaga. Magandang gabi po sa lahat ng mga naiihi pero nagpipigil ngayon dahil ayaw pumunta ng CR. Mga takot, mga weak, mga duwag. Para mga kwento lang naman tong mga to. Natatakot kayo? Bakit? Porkit ba nagkikwentuhan tayo ng ganito, ng mga spooky stories? Pag upo nyo ba sa inidoro, may kakalapit ba sa anes nyo? Wala naman Diba? Yun yung nakakatakot na part, diba? Hindi ko lang kung natatakot o mag-enjoy ka bigla, diba? Pagka kinalabit niyang ganun, Ay, nako. Sa lahat ng mga may kapatid na naiyak kasi huwag ka na makinig. Alam mo, ang purpose ko talaga ngayong gabi ay mawala ng mga nakikinig, no? Matakot at hindi na makinig forever. Para magdyan na lang kayo, tumulong na lang sa mga gawaing bahay at mag-aral kayo, no? Kahit sem break, mag-aral ka! Wala mga sem break. Sa mga gumagamit ng Arinola ngayon. Hello po. Alam mo, nagtataka ako sa Arinola, no? Sa isang usual size ng Arinola, ilang ihi kaya ang kasya? I mean, ilang pag-ihi ang pwede, no? Ha? Hindi ko alam no? Sa isang araw, no? Sa bagay naman, pag Arinola naman, usually pag gabi lang yan, di ba? Ilang gabi kaya ang itinatagal ng Arinola, no? 3 days, no? Sa bagay, siguro, no? Depende sa laki ng pantog mo yan. Di ba? Pag malaki pantog mo. Isa lang ba? May medical dito eh. Isa lang ba ang size ng pantog? Up to 1 liter. Wow, up to 1 liter. Maximum na yun. Ba't ganun? May mga pagkakataon, no? Pag sobrang ihi ka, no, guys? Ako ko lang sa mga babae din ganun, no? Yung feeling mo, yung buong araw iniihi mo, yung, di ba, yung, ang tagal, yung, gusto mo nang pigilin, meron pa. Yung, ayaw mo na meron pa. Yung ang tagal-tagal, di ba? Yung ang lakas-lakas ng sirit para mababakbak yung urinal, di ba? Yung sirit tumatama pa sa mukha mo. Hindi marunong. Di ba? Ako sa inyo, ito po ang Yes Diaries, the Halloween special. Meron kang spooky story, no? Yung mga story na talaga naman pagka napakinggan mo, pasabi ka ng spooky! Meron, di ba? Oh, mama! It's so spooky! I saw it! Spooky! Yan. Sabi ni Sinfuego, 1989, nagpapatawa ka pa, Chico, akala ko Halloween special. Oo nga. Ito naman. Amo na. Baka lagnatin ako pag nagseryoso ako bigla. 11:24 oras atid sa ating lahat ng Brando's Bakery. Open 24 hours. May libreng isang putok. May libre do isang putok lagi. Kung hindi ka kung hindi mo naman alam kung saan yung bakery na yan at wala ka hindi ka nakakuha ng libreng isang putok, okay lang yan. Okay lang yan kasi, ko naman, may free internet ang Smart. No? So kahit wala ka libreng isang putok, may libreng internet ang Smart. Diba? Sabi ko nga sa inyo, the leader in mobile gives us the best offer for internet. Yan ang nga yung free internet. Up to 30 MB at may only Facebook pa. So you can share, like, and surf for free all day, every day with your favorite apps at gawin mo lahat ang gusto mo sa Facebook. So madali na ngayon mag-keep in touch sa iyong mga kaibigan at sa iyong family at maging updated sa lahat ng latest happenings. All you have to do is be a Smart or Talk and Text or Sun subscriber. Prepaid, postpaid, or broadband man yan. Ang kailangan mo lang gawin is i-type mo ang salitang free, that's F-R-E-E, all in capital letters, at isend mo yan sa 9999 araw-araw. Pwede mong gawin yan. What are you waiting for? Register daily. It's free internet and only Facebook. Only from Smart.
Sun, and Talk and Text. Terms and conditions apply. Promo runs until November 30, 2014 per DTI FTEB SPD permit number 3332, 3334, and 4779 Series of 2014. Sabi ni Apple Bautista sa Facebook, "Hi Chico, nakakatakot naman yung Halloween special mo, pati background effects mo. Tumalon yung aso ko sa akin sa takot." Pati aso natatakot. Sa bagay, no? Kala ko multo, nakalmo tuloy mukha ko. Kawawa ka naman. Ano mo itong mukha mo? Sige na nga, hindi ko na nga ito gagawin. Ayoko kasi talaga na ginagawa ko. Nakakasakit na pala ako ng ibang tao. Mukha nyo! Ituloy natin to. O yeah, narinig nyo kanina yung ilang kwento, no, na pinadala sa Gmail account ko, chicoloco.yesfm@gmail.com. And you may do the same, no? Pwede pa nating mabasa yan, pwedeng mamaya or bukas or sa isang araw, no? O nga, 3 araw tayo magkakaganto, no? Para makiuso din tayo sa TV, no? Puro mga ganyan, mga tema, no? So sa radyo meron din. Akala nila. Pero magaling na DJ lang nakakagawa nito, no? Yung iba mga weak kasi. Walang magawa sa buhay. Pareho lang. Ito. Sige, bago natin kausapin ang ating next caller, basahin ko lang ang isang istorya na pinadala sa ating Gmail account. Ang sabi niya, "Good evening, Kuya Chico. Gusto ko lang pong i-share yung na-experience ko na scary moment while I was still an OJT sa isang well-known na hotel sa Makati." Daling hulaan niya ng konti ng hotel sa Makati. Pero syempre, di naman natin nasasabihin kung ano yun. Culinary student po kasi ako, kaya sa kitchen ako naka-assign. Gulat kami kung sa ate ka naka-assign, di ba? Doon ka maghanap ka ng mga daga doon. Anyway, ano ba? Wag na kayong kumoment ng gano'n. Spooking, hay. Culinary student po kasi ako, kaya sa kitchen ako naka-assign. I was assigned that time sa kitchen ng cafeteria para sa mga employees. Saturday yon, kaya wala masyadong employees na kumakain, kaya hindi busy, so pinag-chop or pinag-prepare nila ako ng vegetables. Since hindi busy that time, 4 lang kami na nasa kitchen. Lumabas muna yung 2 chef para mag-CR at yung isa naman ay umakyat sa itaas. Nagulat ako kung umakyat sa ibaba yan. Medyo creepy yung part na yun. Ano ba? Wala na nga gantong comment nga eh. Anyway. Habang busy ako na nagcha-chop, yung isang chef na natira is busy naman nagluluto sa other side at nag-aayos ng mga ilalabas sa service station. Bigla kaming may narinig na nagsalita na lalaki na husky voice ng ibang dialect, parang Spanish dialect. Pero mahina lang. Nung una, akala ko nantitrip lang yung kasama ko na chef kasi pala biro talaga yon. Biglang sabi niya, "Ikaw ba yon?" Sabi ko naman, "Hindi po. Akala ko po ikaw yun." Wala naman tao sa service station that time kasi hindi siya time ng break ng mga employees. So konti lang talaga yung nasa cafeteria and walang nakapila sa service station. Nagkatinginan ulit kami ni chef, sabay takbo siya sa labas. Bait di ba, iniwan ako? Oo nga naman. Bumalik din naman siya agad at pinagpatuloy namin yung ginagawa namin. Pagdating nung 2 chef na lumabas, kunento namin yung nangyari. Sabi niya, normal na daw yun kasi dati daw may namatay na chef sa loob ng walk-in freezer dahil inatake siya sa puso habang may kinukuha sa loob.
Sabi din niya na may mga chef daw siguro na nagtatrabaho dun dati na namatay na pero hindi daw siguro tumatahimik yung kaluluwa at akala na nagtatrabaho pa din sila doon. Natakot ako lalo noon kasi lagi ako tumatambay doon sa walk-in freezer kasi malamig. Okay. Kaya pala iba pakiramdam ko noon kapag nasa loob ako, parang may nakatingin o kaya parang mabigat yung pakiramdam kapag nasa loob ka. May mga kwento din yung iba kong mga ka-OJT na nangyari sa kanila habang naka-duty sila. Share ko na din para masaya. Saya. Cool. It's all cool. Naka-assign daw sila that time sa linen/uniform. So sila yung mga naglalagay ng uniform doon sa conveyor belt na para sa mga regular employees. One time daw, habang tapos na sila sa ginagawa nila, umupo daw sila doon sa may gilid ng conveyor belt at nagpicturan. Pagtingin daw nila sa picture, may nakita daw sila na nakatayo doon sa gitna ng conveyor belt na babae daw na mahaba ang buhok at nakaputi. Dalawa kasi yon na magkatabi. Isa para sa babae at isa para sa lalaki. Sorry po kung mahaba. Sana po mabasa nyo ito at maraming thank you po. Pinadala ito ni Hana ng Paranaque City. Ah. 11:33. Hello po sa mga bisita ko ngayon. Iba mukhang spooky. Mga mukhang natatakot. Yung iba mukhang naiinis na. Iba mukhang sakto lang. Ay nako. Kausapin natin ang next caller natin sa linya. Good evening. Good evening po. Hi ate, ano pangalan mo? Hello po. Stephanie po. Si Stephanie. Ate Stephanie, ilang taon ka na? 16 po. O malamang nag-aaral ka pa? Opo. Pero wala nang pasok? Opo, sem break na. Sem break na. Si Stephanie ay taga? Caloocan po. Caloocan. Sige. Ano ba ang iyong spooky story na i-share mo sa amin ngayon? Ano po, nung second year po ako nun eh. Tapos, Second year high school? Opo, second year high school. Ngayon ba? Second year college po. Okay. Tapos ano po, exam week namin nun. Tapos yung mga kaibigan ko po dati, sabi nila, after daw ng exam, mag-ghost hunt daw kami. Kasi po, may naririnig na po talaga kami nun sa school namin, mga balita, na may nagpaparamdam daw po dun. Kasi gano'n ang trip ng mga estudyante, no? Mag-ghost hunting na lang lagi, no? Opo. Masyado po kasing curious. Sana may, no? Sana may course, no? Kaya may subject na ghost hunting para masaya talaga, no? Kasama sa curriculum. Tapos yun po. Pero siyempre, hindi po ako naniniwala kasi hindi ko pa naman siya nakita. Hindi pa naman po nakakita. Ate, Nakakaramdam. boses inidoro ka, no? Huwag mong ikulob yung phone, ha? Ano sabi mo? Ano po, hindi po ako naniniwala kasi sa multo. Yan, tapos ano po, after nga po ng exam, naglibot na po kami sa buong school. Wala na po mga estudyante nun kasi exam week lang. Tapos, nung una po, sa room po kami dumaan sa may hallway po. Wala naman po kaming nakita o kaya narinig kasi po, wala pa nga nagsisigawan na kami. Tapos nag-uunahan kasi wala pong gustong ma-place sa likod. Nakala ko ba nag-ghost hunting kayo? Ayun nga po. Tapos, ba't ganyan yung mga nag-ghost hunting? Mga takot naman lahat, no? Weird. Oo nga po. Tapos, ayun po. Wala naman po kami na ramdaman doon sa isang building. Kaya po, pumunta kaming auditorium. Yung auditorium po, wala pong tao doon talaga. Tapos, ginagamit lang po siya talaga pag may program. Kaya flag ceremony. Nandyan na
siya. Bakit po kami sa bleacher. Ah. Doon, tas ayun, wala naman po kasi kaming maramdaman. Kaya Tinigil nyo na sabi ko, lang. Wala tayong naramdaman, wala. Soli bayad. hindi po. Tinry ko Lugi. Ah. tinry ko pong picture na lang. Picture Kasi na baka lang. Opo. Mhm. Kasi diba ganun nga po pag Tapos, yun po, tinry ko po sa isang side, dun sa may, syempre wala nga punta, dun sa may side na yun, dun sa may dulong side ng bleacher. Tapos, nung una po wala naman ako man. Tapos, nung na-capture na siya, may lumabas na na itim na, hindi ko Airbox, po, hindi po, Itim na dumi siya, ng kambing. itim na bagay. Itim na bagay. Naku, malaki Ano po ba yung siya? itim na bagay na yan? Babae po siya. Ay, babae. Oh. Itim na babae. Tapos, Kasi Maria Morena nakaupo yan. siya. Hindi? Hindi po. Ah. Nakaupo po siya din sa bleacher. Okay. Tapos, yung nakaupo siya, tapos yung buhok niya nakatakip sa mukha. Yun. Okay. Ipapakita ko po sana, kaya lang po na-delete ko kaagad. Natakot Papakita mo sa amin dito sa radyo. Oo. Hindi po sa mga klase ko po. Ah, oh. Yan, na-delete ko po siya agad. Oh, sayang. Talaga. So, ikaw lang, in short, ikaw lang nakakita. Opo, kasi nashock din po ako nung So, nakita ko. pag picture mo pa, tapos nakita mo, na-delete mo agad. Opo. Baka gutom ka lang, Neng, di? Hindi po may lumabas talaga. Bagay. Alam mo, minsan ganun daw talaga, no? Nag-manifest sila at nagagawa nila ng mapagpakita sa mga electronic gadgets daw. Oo, nga Doon po. daw sila usually parang umi-epal-epal, no? Opo. Alright, so salamat sa pag-share mo ng iyong spooky story, Ate Stephanie. Tayo po, salamat po. Bye. If you wanna do the same, 8326165. Facebook.com/Chico Loco Manila, Twitter.com/Chico Loco_YesFM. Ito ay pinadala sa atin sa ating email account. At sabi niya, "Hi Chico, tawagin mo na lang akong Liv. Ikikwento ko lang yung experience ko. Nangyari ito last 4 years ago. Di ko siya makalimutan kasi ito talaga yung pinaka nakakatakot na nangyari sa akin. Paggabi na nun, galing ako sa duty ko sa ospital. Pagdating ko sa bahay, ay agad akong dumiretso sa kwarto para makapagpahinga. Naabutan ko yung pangalawa kong kapatid na nakahiga. Tapos ko fresh and up. Ano yun? Fresh and... baka fresh and up, no? Sorry, iniisip ko talaga yun. Fresh and up. Sorry, pagbigyan nyo na ako. Spooky. Brad, freshen up. You know, when you make hilamos and you make palit of the brief and or the panty, it's called freshen up. Yeah. Okay. Tapos ko mag-freshen up, Chico, tumabi na rin ako sa kanya. Pinikit ko yung mata ko, Chico. At mga ilang minuto ang lumipas, ay tumunog ang cellphone ko. Wait lang, tumunog yung cellphone ko at isa-silent ko lang. Wait lang. Sino naman eh? Gulo-gulo. Sabi dito ni is bully dapat, hindi is spooky. Hoy, sabi mo bully ako sa paking ito. Bukan mo lang. Hala, nawala na tuloy yung kwento. Asan na ba yun? Teka lang ha, baka tumunog kasi mga cellphone ko kaya
Yan, sa silent ko na. Matapos ako mag-freshen up, tumabi na rin ako sa kanya, sa kapatid ko. Pinikit ko yung mata ko, Chico. At mga ilang minuto ang lumipas ay nagpaalam na yung kapatid ko na lumabas. Naiwan ako mag-isa sa kwarto at nakapatay ang ilaw. Hindi pa nagtagal ay may naramdaman akong tumabi sa akin. Hindi ko pinansin, baka yung kapatid ko lang ulit. Pero ang pinagtataka ko ay di ko narinig yung pagbukas ng pintuan namin. At ilang beses ko na siyang tinatawag, wala akong naririnig na reply o sagot galing sa kanya. Kaya pagalit akong sumigaw. Ano ba? Kanina pa kita tinatawag ah. At kasabay nun ay ang pagharap ko sa kanya. Sa di inaasahang pagharap ko isang nanlilisik na mata ang tumambad sa akin. Kung di ako nagkakamali, Chico, isang lalaki na nakabarong ang nakita ko. Sino yang kasama mo? Kumakatawa. Nagkatitigan kami na halos di ko maigalaw ang katawan ko. Kahit na mata ko, di ko maalis sa kanya. Takot na takot ako nung panahon na yon. Pumikit ako ng ilang segundo, pero pagdilat ko, nandun pa rin siya at patuloy na nakatingin sa akin. Sorry, natatawa talaga ako sa part na yan. Bakit ba kasi gano'n? Dahil di ko maigalaw yung katawan ko, pinilit kong sumigaw na halos umiyak na ako para tawagin yung kapatid ko. Pero dahil walang pumasok sa kwarto ko, sa pagsigaw na ginawa ko, buong lakas kong pinwersa na makagalaw at tumalikod. Takot na takot ako, Chico. Kaya huminga ako ng malalim at patakbong lumabas ng kwarto at hinanap ang mga tao sa bahay. Pero wala sila doon. Kaya naman lumabas ako ng bahay at nag-iiyak na. Wala pala to eh. Nag-iiyak week eh. Wala week to. Ikaw naman kasi maka-experience na. Iiyak ka naman din talaga. Ay, nakita ko ang mami ko at kapatid ko na nakikipagkwentuhan sa kapitbahay namin. Agad ko silang tinanong kung pumasok sila ng kwarto o pinagtitripan nila ako. Parang pampalubag loob ko ito, Chico. Marinig ko lang silang sumagot ng oo, ayos na ako. Pero hindi eh. Bakit naman daw sila papasok sa kwarto ko? Alam naman nilang nagpapahinga ako. Tinanong ko ulit yung kapatid ko, pero di pa din siya bumabalik sa kwarto dahil tinawag siya ni Mami. Di ko na napigilan at sinabi ko na may nakita at nakatabi akong multo at nakakatakot ang itsura niya. Susunod ka na. Lolo mo, susunod. Lolo mo. Chico, sa mga ganitong bagay, sanay na sila Mami dahil nakakakita talaga ako ng mga multo. Pero yung nangyari sa akin ng gabing yon, dahil harap-harapan at hindi niya talaga ako nilubayan. At share ko lang din ito, Chico, bago pa man din na tirahan yung bahay na yon ay nauna nang tumira at tinutulugan yon ng mga pinsan ko. At sinasabi nilang sa kwarto kung saan ako nagstay o nagkwarto ngayon ay laging may nagpaparamdam. Ilang beses na akong pinaramdaman doon, Chico, pero doon lang talaga ako naduwag. Duwag ka lang.
Maraming salamat, Chico, at sana mabasa mo ito. Hoy! Sinong gumawa nito? Sinong gumawa nito? Mananagot! Nakalagay dito, nakakatakot talaga. Pag-play ko, ito yung nakalagay. Siraulo. Siraulo to. Bad trip. Bad trip kayo ah. Kunyari din nyo yung narinig. Kunyari wala lang. Isipin natin na wala lang ang mga bagay-bagay na yan. 11:47. Aha. Habang nasisira ang flex ng laptop dito. habang wala kaming pampaayos. Ako lang pala kasi akin to. Sabi ni Joseph, Cielo, ay, wala na, nabasa ko na yung pangalan. Kasi sabi niya, wag niyo po sanang basahin, sabihin yung name ko. Kunyari hindi ko na lang nabasa. Pwede ba yon? Pwede ba i-erase nyo sa usap, sa iutok na, Sorry naman kasi. Kunyari na lang, hindi ko talaga nabasa, ha? Erase. Kunyari nagpadala si Bernadette. Anyway, share ko lang po yung sa na-experience namin magkakaibigan sa school namin dati. May namatay po kasing estudyante sa school nung grade 4 po kami. Grade 3 po yung namatay. 4th year na po kami ngayon. Ano naman? De, joke lang. Halos puro bago po yung teachers. Yung physics teacher po namin may naikwento sa amin. Nagtuturo daw po siya sa kabilang section nang may nakita siyang nakaupo sa likod ng mga estudyante. Nung tinignan niya pong mabuti, bata daw po. So nagtaka po siya kung bakit may bata na nasa room ng mga 4th year. Nanlamig na daw po siya kasi nakatitig sa kanya. Kaya lumabas na lang daw siya ng room dahil ang bigat ng presence. Sunod naman po yung sa math teacher namin. Kagagaling lang po nila sa laban ng varsities. May naiwan po si Sir sa faculty sa 5th floor, kaya umakyat po siya kasama yung iba niyang estudyante. Kada floor na madadaanan nila, binubukas nila ang ilaw. Pagdating sa 5th floor, kinuha na ni Sir gamit niya, tapos bumaba na sila. Pinatay nila ang ilaw sa 5th floor, then sa 4th floor. Pero pagdating ng 3rd floor, nagulat sila nang biglang nagbukas-sara yung ilaw sa 4th and 5th floor. Wala na po yung mga janitor nun. Gabi na po kasi nun. Sa takot, kumaripa sila ng takbo pababa. Pagdating po nila sa ground floor, nag-ring yung phone nung isang kasama ni Sir. Tapos nung sinagot na nung estudyante,
Naiyak na lang siya. Kasi patay na daw yung lola niya at kailangan na daw niyang umuwi. Fast forward nung last week lang po. May nangyaring sobrang nakakatakot sa batch namin. Katatapos lang po ng presentation ng section namin sa MAPE. MAPE, no? Music, Arts, PE and Health. Tama? MAPE. Nawalan po ng phone yung isa kong kaklase. Kaya down na down po siya. Nawalan lang ng phone, down na. Isa kong kaklase, binasted eh. Pero okay lang. Sakto lang sa kanya. Ano ba? Wala na kasing ganito. Nawalan po ng phone yung isa kong kaklase, kaya down na down po siya. Third period po namin yung presentation, pero after nun, wala pong pumasok ng teacher. So free time po kami hanggang lunch. Lunchtime po, bigla na lang sumigaw yung kaklase ko na nawala ng phone. Itago na lang natin sa pangalang Mads. Katabi niya po, kaibigan ko nun. Naglulupasay po talaga si Mads sa sahig, as in nagwawala po. With matching sigaw-sigaw. Baka dahil lang wala cellphone, no? Grabe naman. Fourth year, no? Nagagaganong-ganon pa, nakakahiya. Akala po namin, naiinis na siya dahil di binabalik ang phone niya. Pero iba na po pala. Nung nakapin down na po siya sa sahig, iba na po ang boses niya. May malakas na po siya, mas malakas na po siya sa mga nakadagan sa kanya. 8 lalaki po ata ang may hawak sa kanya habang pinapakalma siya. Pero di po talaga siya mapakalma. Nagdasal na po yung teachers na nakapaligid. Tapos, sigaw na po ng sigaw si Mads. Jesus. Jesus. Paulit-ulit niya pong sinisigaw. Tapos, kanya daw yung katawan ni Mads. Kinutuban na po, kinutuban na po ang lahat. May sinasapian na sa harap namin kaya ang daming nagpanik at kinabahan. Nakakatakot po kasi nawi-witness ko lahat ng nangyayari. Nakakapiglas po siya sa mga humahawak sa kanya. Na nasuntok pa nga po niya yung tiyan ng isang buntis naming teacher. Nung medyo nang hina na po si Mads, napatingin ako sa paligid. Ang dami ko pong nakikita na takot na takot. May umiiyak na nga din po. Pero meron ding nagve-video. Pero pagtingin ko sa bawat sulok ng room namin, may mga matatangkad na itim na anino na may maapoy na mata at mahahabang kuko. Bawat sulok po meron. Yung dalawa, nasa tabi po ni Mads. Yung isa po nasa sulok na nasa likod ko. Yung isa, nasa likod ng isa kong kaklaseng babae. Pero malayo pa. Napatingin ulit ako kay Mads. Nagwawala na naman siya. Pagtingin ko kay Ems, nasa likod na niya.
As in likod na. Nakasilip sa mukha ni Ems. Kinilabutan na ako kasi baka mamaya pagtingin ko sa likod ko, gano'n na din kalapit yung nasa likod ko kanina. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa katabi ko na di na maganda ang pakiramdam ko dito sa room na ito, na dapat umalis na kami. Pero walang nakikinig sa akin. Nagwala na si Ems, as in iyak na ng iyak. Tapos niyakap niya na yung kaibigan niya, then nagwala ng todo. Tili pa siya ng tili. Di na ako tumingin sa likod ko. Dumiretso na lang ako paglabas ng room. Then ewan ko, paglabas ko, naiyak ako bigla at nang hina. Niyakap ako ng kaibigan ko na si B. Tapos, inakay ako pababa ng hagdan. Pero nag-freeze ako kasi di ko na magalaw yung mga paa ko. Sabi ng nurse, nag-hyperventilate lang daw ako. Pero unti-unti ako nang hina. Tapos nahihirapan na akong huminga. Nagsasara na yung mga kamay ko ng kusa. As in, sarang-sara. Binubukas yun ng mga kaklase ko tapos hinahawakan nila ako. Paulit-ulit ko daw sinisigaw na, "Wag niyo akong bibitawan, please." Habang umiiyak hanggang sa hinamatay na ako at binuhat na ni Mo. Sinabi nila sa akin ang mga sumunod na nangyari after kong himatayin. Binuhat na ni Mo, inakyat ulit nila ako sa 5th floor at nagwala na din daw ako. Grabe daw ang mga sinabi ko. Sinabi ko daw, napapatayin ko daw sila. Isusunod ko daw sila. Ang di maniwala daw ay isusunod ko. Doon na pinababa yung mga kaibigan ko. Tinatawanan ko lang daw yung mga dasal nila. At iba daw ang boses ko. Sobrang lakas ko daw. Di daw mabukas kamay at mata ko. Pag bumubukas daw ang mga mata ko, puti lang daw. Sigaw daw ako ng sigaw at tawa ng tawa. Laban daw ako ng laban. Pero dapat bumawi ka din. Kapag malaki na yung offer, babawi ka na, di ba? Kapag mga tipong 100,000 yung offer, bawi na. Ganun dapat. Diba? Laban daw ako ng laban. Ginamit pa daw ng demonyo yung boses ko para magmakaawa na pakawalan ako. Ang sabi ko daw ay dali na. Bitawan nyo na ako. Di ko naman kayo sasaktan eh. Siya lang naman yung masasaktan eh. Sinasakal ko daw sarili ko at kung ano-ano pa. Madami pang nangyari. Nagising na lang ako at umiiyak after nung possession. Niyakap ako ng mahigpit ang advisor ko nung 3rd year habang umiiyak kami pareho. Dinala ako sa office. Tsaka ako nalaman na 4 kaming sinapian. Si Mads, ako, Ems at isa pang lalaki na si Yuki. Hanggang sa office po, sinundan ako nung sumapi daw sa akin o nung sumapi sa akin. Sinabi ko po yun kila mami at daddy, pati sa lola ko na principal ng school. Nagpray lang po sila nagpray at kumanta ng praise songs hanggang sa nawala yung lalaking itim sa labas. At napakalma na ako. Salamat ng marami. Sabi, andun na yung momentum eh, biglang babawi. Boset daw. Eh di ba? Pag si bossing kasi, laban at babawi. Habang si Raisa May ay pasayaw-sayaw doon nung nung parang crab dance niya. Ay,
Sabi ni Rosan, di ako maka-CR. CR kayo? Sabi ni Jem, nawala takot ko sa taba mo. Real talk ba yun? Hindi. Alam mo na, huwag ka maniniwala sa mga naririnig-rinig mo dito. No? Para katotohanan yan. Call me up 8326165 para sa inyong spooky stories. And if in case you just turn on your radio, well, welcome po sa YD Halloween Special. Sabi ni Duday, ayoko na. Di ko na kaya. I'm so scared. You're so scared? Laka. Halaka! Sabi dito ni Tristan is the King. Chico, ang ganda ko. Yan ang nakakatakot talaga. Yan ang hindi talaga natin kaya. Hindi natin talaga kaya maipaliwanag yung mga bagay na yan. Hindi ko talaga alam. Aha. Sabi ni April, Checo, wag feelingera. Wag magmatapang. Takot ka rin eh. Oy, hindi no. Marami akong kasama ngayon. Marami akong makakasama ngayon. Hindi nga sila takot eh. Yung isa nga nabobore na. Nabobore na nga, natutulog na nga siya sa gilid. Katabi ng may birthday. Ay, nako. Sabi ni Abraan, hala, may biglang kumatok sa pinto namin. Ayaw ko talaga buksan. Yung pala, papa ko na. Lagot ka. Lagot ka. Yari ka. Yari ka sa tatay mo. Kasi masyado kayo masyado kayo nagpapadala sa mga takot-takot. Ano ba naman yan? May mo sa tabi mo. Spooky! Ay, nako. 12:04, good morning po sa inyo lahat. Ang dami nagsishare na, no? Nahihilo na ako sa mga tawag na 8326165 to share your spooky story. Let me see kung may tao sa kabilang linya. Yes, FM, good morning. Hello. Hi, good morning. Good morning po. Magsishare ka ba? Opo. O, ate, pakihinaan yung radyo, okay lang? Sige po. Ayan, okay na po ba? Hello? Hello? Ayan. What's your name, ate? Air po. Ha? Air po. Air? As in hangin? Opo. Code name? Hindi po. Nickname ko lang po. Nickname, Air. You're calling us from where, Air? Po? Taga saan ka? Marikina po. First time mo tumawag? Second time po. Second. When was the last time we talked? Mga August yata. This year. Opo. Ilang taon ka na, Ate Air? 16 po. 16 din. O wala pa rin ang pasok bukas dahil sumisem break, ganon. Opo. Alright, sige. Ate Air, welcome sa YD Halloween Special. Ikaw ba'y may isa-share sa amin? Opo. Kwento na. Sige po. This year lang po yata nangyari to nung kasama ko yung mga pamangkin ko. Pinapabantay po kasi ako doon sa bahay nila. Kasi magkatabi lang yung bahay namin. Parang bubuksan ko lang yung pintuan namin. Nandun na. Yun na yung bahay. Opo. Pagbukas ang pintuan nyo, doon na yung bahay. Opo. Medyo masikip ang skinny, ang ano dyan, no? Street dyan. Buti sa amin may dalawang sasakyang kasya. Sige. Sa harapan po kasi kami ng Loyola, just cementerio. Okay. Tapos, nung nandun kami sa kwarto nila, mga magbabandang 6 p.m. na yata yun. Nanonood ako ng TV. The Walking Dead yata yun. Tapos,
sabi ko dun sa pamangkin ko, dumating na ba yung mami mo? Tignan mo nga sa baba. Sabi niya, ayaw niya daw. Ayaw niya. So, sabi ko, bakit ayaw mo? Tapos sabi niya, may bata po kasi nakaupo dun sa may pintuan. So parang kinabahan na ako. Sabi ko, babae, lalaki. Sabi niya, babae daw. Sabi ko, wala naman ah. Sabi niya, magkasing tangkad daw kami. Tapos sabi ko, wala kayang tao, wag mo akong takutin, ganun. Tapos sabi niya, hindi naman po ako nagsisinungaling, sabi niya. So parang tumingin ako ng mabuti. Kasi doon sa may mirror, sa labas ng pintuan, may mirror doon. So para nakita mo sa mirror? Wala naman pong tao. Wala, bintana lang yung nakita ko. Saka yung mirror? Opo. Tapos, sabi ko, wag mo akong tinatakot wala ako sa mood ngayon. Sabi niya, hindi naman po talaga ako nagluloko kahit ituro ko pa sa inyo. Sabi ko, ako na nga lang titingin kung nandun na ba sa baba yung mami mo. So, bumaba ako. Sabi niya, wag, nakaharang daw dun sa may pintuan. Laka. Parang, sabi ko, hala, wala naman tao. Tapos, umupo ulit ako dun sa may kama. Sabi ko, hindi na nga ako bababa. Dito na lang ako. So, tapos nung mga nakalipas na, matagal na, ganun. Umiyak siya. Sabi ko, huwag ka naman umiyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Ganun, sabi ko sa kanya. Tinanong ko siya. Tapos hindi niya ako sinasagot. Sabi ko, magsalita ka naman, no? Gusto mo ba ng gatas? Ganun. Tinatanong ko siya. Tapos sabi niya, hindi, ganun. Ayoko. Sinisigaw niya talaga. So sabi ko, anong problema mo? Bakit ka umiiyak? Yung bata po kasi palapit na po ng palapit umiiyak siya, sugatan. Huwag kang kukurap. Parang naiiyak na ako noon. Ayoko lumingon kasi nakatalikod ako sa may pintuan nakabukas pa naman. Tapos sabi ko, asan na siya ngayon? Sabi niya, wala, nakatayo lang po, nakayuko. Tapos yun, hindi talaga ako, parang petrified ako na, petrified. So, At first I was afraid. I was petrified. Ganun yan, diba? Tapos sabi ko sa kanya, wag mo ko niloloko Pag ako pinagloloko mo babangasan ko yung panga mo. Sobrang takot. Hindi, sabi ko sa kanya, hindi porket mabait ako ngayon, gagantuin mo ako, ganun. Kasi minsan, parang masungit ako, ganun. Inaano ko sila. Tapos sabi niya, hindi ko po kayo niloloko. So parang nanginginig na ako noon. Hinahawakan ko na siya sa balikat. Tapos kinarga ko na siya. Tapos ayoko lumingon, sabi ko sa kanya, nanginginig na yung boses ko. Tapos yung cellphone ko pa naman nando sa kabilang kwarto, paano ko kukunin yun? Tatawagin ko na sana yung mommy niya. Tapos sabi niya, nakaupo na daw yung bata. Yung parang yung alam niyo yung pwestong hinahog niya yung niece niya, yung parang niyayakap yung tuhod. Ganun. Tapos daw nag-rock siya, yung parang nag-rock, nagbabato, gano'n. Hindi po Adik, yung gano'n. yung parang nanginginig siya na parang yung napanood niyo ba yung Paranormal Activity? O baka nga yan yung kinikwento mo, hindi? Hindi po. Hindi po. Nanonood pa ako, teka lang. Tapos yan yung pinaka nakakatakot na part, yung pagagalitan ka. Tapos yun, parang pwede na ako lumabas, sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi ko po alam. Tapos tumayo na ako, binaba ko na siya, tumayo ako, wag kang aalis dyan Tapos paunti-unti akong lumalabas. So tumitingin ako kung may tao ba, wala. Nung wala naman ako nakita yun, dumiretso lang ako, parang confident ako na wala akong makikita. Tapos nung pumasok na ako sa loob ng kwarto ko, hinahanap ko yung cellphone ko, may biglang kumatok sa pintuan. Nakasarado kasi, may biglang kumatok. Ang akala ko naman yung lola ko, kasi baka may kailangan, ganun. Tapos, sige, sandali lang, ganun, sabi ko. Tapos nung tumayo ako, binuksan ko yung pintuan. Grabe, wala akong nakita. Nakita ko lang yung hagdanan, tapos madilim to sa ibaba. Sabi ko, tinawag siya, la. So, bakit? Sabi niya, sabi ko,
kumatok ba kayo kanina? Anong kailangan yun? Sabi niya, hala, wala naman akong kailangan sa'yo. Nanonood ako dito eh. Patutulog na nga ako, sabi niya. Tapos, kinabahan na ako noon. Tapos, umakyat na ako. Tapos, may narinig akong, batang babae. Ganon, sumisit-sit sa akin. So, parang... May sit-sit parang ganito. Ganon. Opo. Tapos, takot na ako doon. Sinasabi ko na, Ate Reggie, ko na ba yan? Ganon. Tapos, walang sumasagot. Tapos, nung binalikan ko yung pamangkin ko, wala na siya doon. Wala na siya doon sa kama. So, parang paiyak na ako noon. Kasi, lagot ako doon sa mama nito. Baka mamaya kung anong nangyari doon. Tapos, bumaba ako doon sa hagdanan nila. Wala naman nakabukas na ilaw. Nung magtuloy-tuloy na ako sa pababa, nakita ko siya na nakatayo doon malapit sa may TV. Tapos sabi ko, hoy, umakyat ka na nga, 'di ba? Sabi ko doon ka lang sa kama. Tapos bigla siyang tumawa. Sabi ko, ba't mo ako tinatawanan? Ganun. Tapos tumingin siya sa akin. Sabi niya, nakikipaglaro lang daw siya. Sabi ko, kanino? Wala naman tao. Sabi niya, dun sa batang babae. Batang babae, wala namang tao dito sa baba. Tapos sabi niya, la, umalis na tuloy siya. Binulabog mo daw. Sabi niya sa akin. Tapos, yun nga, natakot na ako. Sabi ko, umakyat ka na. Hintayin na lang natin yung mami mo. Tapos naghintay kami dun sa kwarto. So, tapos nung nakita ko na talaga yung batang babae, naglalakad siya dun sa kasi may rooftop kami. May ilang chapters to, ate? Last na po to. Last na. Tapos nakita ko naglalakad paunti-unti siya tumitingin sa akin dun sa may mirror. Mirror, Opo. Tapos, yun nga, natatakot na ako. Tapos, may bigla na ako narinig, anak! Tapos, yung boses na ng, Ate Reggie ko. Tapos, nagmadali kami yung bumaba Tapos, yun, kunento ko sa Ate Reggie ko. Tapos, sabi niya na, parang nakakakita din daw siya na may batang babae nga daw naggagala dito sa bahay namin. At iniwanan niya kayo dun, no? Creepy. Alright. Salamat sa pagtawag. Okay po. Bye. Ooh, it's so creepy. Spooky. 1214 832-6165. Sabi, putek. You know, the putek, the mud. Kaya ayoko minsan kasama mga bata kung ano nakita. Ba't kaya gano'n, no? Hindi ko alam kung anong explanation yan. Bakit kadalasan sa mga kwento ay mas ang mga bata nakakita daw talaga sila nang hindi nakikita usually ng mga adults, no? Kung saan umiiyak, tapos nakatingin sa kisame, nakatingin sa kung saan, tapos umiiyak na lang, tapos magkakalagnat, no? Tapos mga ganyan-ganyan mga bagay. Anyway, basahin natin this story na pinadala pa rin sa ating Gmail account. Sabi dito, ayusin mo na yung laptop mo. Kasi may problema na siya. Sabi niya, Kuya Chico, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Zadam. Yung ikikwento ko ay nung nasa Bacolod pa ako. Sumama ako sa mama ko dahil gusto niya pumunta sa kanya mga kumare. Magkalapit lang ang basketball court at yung bahay ng kumare ng mama ko. Paglagpas, sorry, nasira na naman. Wait lang.
Humanap na siya ng bago. Magkalapit lang ang basketball court at yung bahay ng kumare ng mama ko. Lagpas na ng 12:00 ng hating gabi. Habang ang mama ko ay nag-e-enjoy sa pakikipagkwentuhan sa kanya mga kumare sa labas ng bahay, nakarinig ako ng iyak malapit sa basketball court, ngunit patay na yung ilaw ng basketball court. Habang tumatagal, lumalakas yung iyak. Medyo na-curious na ako sa naririnig ko at lumabas ako para makita kung saan banda yung naririnig kong iyak. Naglakad ako papunta sa court pero madilim na yung dinadaanan ko. At natuntun ko kung saan yung iyak at nakita ko ang isang batang babae na nakaputi, na nakatalikod at nakatayo sa poste na walang ilaw. Sino yang kausap mo? Binaliwala ko ito at bumalik ako sa mama ko kasama ng mga kumare niya, at nung malapit na ako sa kanila, bigla akong tumawa sa harap nila. Sabay sabing, may bata pa pala na nagala ng gantong oras at naiyak pa. Biglang napalitan ng tahimik ang kanilang mga tawanan. Sabi ng mama ko, anong bata? Wala nang bata na gala ng gantong oras. Agad kong tinuro sa kanila yung bata na nakasuot ng puting damit habang umiiyak. Sabi ng mama ko, wala naman eh. Ganon din ang sabi ng mga kumare ng mama ko, pero patuloy akong natatawa habang tinuturo ko sa kanila yung batang babae na nakatayo sa poste. Ayaw nilang maniwala sa akin. Patuloy ako nakikipagtalo sa kanila pero hindi pa din nila ito nakikita. So hinayaan ko na lang sila mama ko dahil ayaw nilang maniwala sa akin. Napansin kong naglalakad yung batang babae. Lumalakas yung boses ng bata na parang boses na humihingi ng tulong. Lumabas ako ulit para tignan yung batang babae. Pumuesto ako sa may pader kung saan nakikita ko yung bata. Nakaramdam ako ng sobrang malamig na malamig habang nakatingin sa kanya, at nasabi ko sa sarili ko, parang iba yung nararamdaman ko. Nababalot ako ng sobrang lamig. Sa dulo nun, kung saan nakikita ko kung saan papunta yung batang babae at patuloy pa rin ang kanyang pag-iyak. Napansin kong bukas yung ilaw nung poste sa dulo. Sobrang bigat na ng pakiramdam ko habang minamasdan yung bata. Gusto kong tawagin yung bata pero hindi ko magawa, na parang merong pumipigil sa akin at nagsasabing umalis na ako. Mulat na mulat yung mata ko habang nakatitig sa kanya. Nagulat na lang ako na parang di ko alam ang gagawin ko. Bigla siyang nawala na parang bula nung malapit na siya doon sa poste na merong ilaw.